Magsiupo muna po ang Hindi po lahat. lingid sa ating kultura dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, na hindi lamang po sa araw ng mga kaluluwa noong Nobyembre 2 na ating itong pinagdiriwang at inaalala ang ating mga yumaong kapatid. Ito po'y ginugugol natin hanggang sa kabuuan ng buwang ito ng Nobyembre. Napakaganda pong pagnilayan dahil ito po'y napapatungkol sa buhay. Hindi po sa kamatayan, hindi lamang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Mga kapatid, marami po sa atin ng pagtingin ng buhay ay hanggang sa kamatayan. Doon na lamang kung kaya't ang kanilang kaisipan ay umiikot na lamang sa napaparoon kung ano ang kanilang magagamit at kung ano ang kanilang ikabubuhay sa loob nitong buhay dito sa mundo. Pero po sa ating mga Kristiyano ay hindi po ito. Ika nga, para sa mga Kristiyano, walang kamatayan, kundi ito'y passage lamang. Ang ating tunguhin ay buhay na walang hanggan. Paano po natin naugnay ang ating ebanghelyo sa aking pangbungad ng pagpapaalala sa atin ng buhay na walang hanggan? Tandaan po natin, sa mga taong mga sakim, kulang po ang narito sa mundo. Pagkain, pangangailangan, ang katawan, at kung ano-ano pa man nakikita natin sa ating buhay bilang isang tao. Para sa mga sakim, kulang pa ito. Pero sa mga taong mapagbigay, sa mga taong hindi nalalalamang ang kanilang sarili, ay ito'y sapat na magbabahaginan. Ito na po yun. Kung anong meron ako, ibabahagi ko. Total, ang buhay naman natin dito sa mundo ay limitado at maiksi lamang. Kung kaya't ano bang aking resources na ito ay nakabatay sa ikakatagal ng buhay ko. Kaya kung tutuusin, sapat na kung ano ang yaman ng mundo para sa mga tao. Kaso nga lang, iba sa mga taong sakim, kulang pa ito. Kung kaya't yung iba ay sobrang-sobra ang yaman ng naging kawalan ng iba. Ito po ang konteksto na tinutukoy sa atin ng ating Panginoon. Nagpapaalala sa atin na halimbawa paggamit maging sa kapirahan. Siguro po narinig natin ang kawikaang money is the root of evil. Hindi po. Hindi siya ugat. Dahil ito'y pamamaraan in exchange. Pwede naman nating balikan ang noon-noon pa man. Mga transaksyon ng ekonomiya na halimbawa po merong barter trade. Kung ito ang aking ani, ipapalit ko sa mga bagay na ginawa ng iba o ani ng iba. We can do that. Pero ito po'y inconvenience sa atin. Kaya napakabilis na halimbawa maging ang pera, nagkakaroon ng cash, mabilis ang pagpapalitan. Ngayon nga, ay hindi na natin nakikita ang gamit ng transaksyon ng kapirahan o ekonomiya. Marami na rin ang nagsisimula na ng card na lamang na wala ka nang hinahawakang cash, kundi through online, linya na lamang ng mga pamamaraang komunikasyon ngayon. Mga kapatid, ito pa'y paalala sa atin ng mga bagay na ito ay gagamitin ito sa kapakanan, hindi lamang sa ating sarili, kundi ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mabigyan ka halimbawa ng iyong pagtingin na ito'y mga biyaya. Napakalaking responsibilidad din po yan. Kung nabigyan ka ng biyayang ito ng yaman, napakalaki din pong responsibilidad
na dapat may alay at maibigay sa iyong kapwa at maging sa ibang nilikha ng Diyos, hindi po ito atin. Ito'y ipinabibigay sa atin, pinagkatiwala sa atin sa kapakanan ang pagbabahagi ng buhay ng iba. Na kung tutuusin po, napakabait po ang pera para sa atin. Pero ito po'y masama kung ito'y iyong nagiging amo. Marami po sa atin na talaga namang malaking pakinabang ang pera, magagamit mo pagtustos ng mga pangangailangan. Pero ito'y dapat mapunta sapat sa iyong bulsa, sapat sa bulsa ng iba, at hindi ito napupunta sa iyong isip na iyong maipagmamalaki na sobra-sobra pa. Kung kaya nga po ang paalala sa atin ng Panginoon Jesucristo, after all, ang pagtingin natin ng buhay na ito at ang galaw natin sa mga gamit na napakapalibot sa atin, ay ating din mismong pagtingin ng ating realidad ng ating pagkatao. First of all, we have to understand that we are mortal beings. Ibig sabihin, merong katapusan kung anumang hinawakan nating bagay. Ang hindi po nakapag-isip na yon, psychologically, the tendency is, iipunin nila ito, ang akalang madadala nila kung saan man ang tunguhin nila sa kabilang buhay. Nang iba sa atin ang pag-iisip na parabang walang kamatayan, walang pagtatapos sa lahat ng ating natanggap na mga bagay na nakapalibot sa atin. Tandaan po natin, ang oras ay patuloy na gumugulong. Na kahit po tayo nakaupo lamang dito, ang oras ay gumugulong. Saan papunta? Sa ating libingan. Pagtingin po natin sa atin mismong buhay, nakaloob sa atin ng Diyos, ay dalawa lamang po. Oras at yung ating enerhiya. Na ibig sabihin, kung alam po natin na gumugulong ang oras, na kahit tayo nakaupo, na kahit tayo'y natutulog, gumugulong po ito. Pero yung atin pong isipin, the time frame that we have, using the energy ng ating mismong pagkatao, saan natin gagamitin ang ating enerhiya, ang ating lakas, ng pagtingin natin sa paggulong ng oras ng ating buhay. Maiksi lang po. Kaya parang paalala sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, maiksi ang buhay ng ating paglalakbay sa mundong ito. Kung kaya't huwag mo nang sayangin, at kung meron mang biyaya, ipinagkatiwala ito para ang lahat ay mabahaginan. Kaya tandaan po natin, para sa mga sakim, kulang kung ano mang narito sa mundo. Para sa mga pagbigay, sapat para sa lahat.